All right. Hello, everyone. Good evening. Good evening. We are now on our season 2, episode 4. Yay! So, episode 4 na tayo ng ating season 2. And our topic for tonight is interior decoration tips. Still sponsored by Bostik Philippines Inc. This episode is still sponsored by Bostik Philippines Inc. Okay. So, still you are on Live Architalk podcast with Architect Syra. Yan. Hello everyone. Yan. Kamusta? Kamusta? So, I know everyone is really may hangover pa dun sa holidays, yung sa mga November 1, October 30, yung mga holidays natin, no? So I know lahat is may hangover pa, no? No, so parang feeling ano, parang feeling walang pasok, no? So holiday season pa rin. So and that's normal since November na and palapit na talaga ang ating December. Ang pinaka-favorite nating favorite ba talaga? Favorite month of the year, no? Kasi ah konting ano lang 'no, kasi parang etong December 'pag nakarating ka ng December parang you feel na, "Wow, na-survive ko ang year 2023." 'Di ba? Parang 'yun ang feeling, eh, parang makakahinga ka na na and then, kayod-kayod ulit pagdating ng January 'no. So, parang 'yan yung chill na lang, chill, it's time to chill, it's time to, alam mo 'yun, spend time with family na, "Okey, chill na lang tayo." Because, tapos na yung taon 'no, parang gano'n. For me, parang gano'n yung ano ko, yung mood ko for when it comes to December, 'yan, Burr months, 'yan 'no. So, 'yan, pero siyempre tuloy-tuloy pa rin ang ating podcast episode 'no. So, and nasa episode 4 na tayo 'no, okey. So, siyempre weekly pa rin tayo, weekly, may new episode tayo weekly. So, live streaming tayo sabay-sabay sa Facebook and also this episode is still you can hear this episode sa ating Spotify and Apple Podcast, no? So, maririnig niyo itong episode na 'to para dun sa mga busy persons na gusto lang ano lang, background music, no? So, parang mapakinggan lang while doing chores or doing work, ganyan. Kasi minsan yung video, 'di ba, distracting habang working. Kaya minsan, convenient talaga yung pakikinig ng podcast, 'no? Kasi while driving, you can, listen to podcast, 'di ba? Kaya ano din siya, magandang, media, 'no, na, ma-consume, kaysa sa, purely videos na talagang kasi 'pag videos yung attention mo is nandun lang 'no, so hindi ka makakagawa ng iba. Kaya, mas gusto nila yung napapakinggan lang, ayan, oh, 'di ba? So, okey. So, well ano 'no, yung episode, 3 natin medyo wala naman masyadong questions, so wala tayong kailangang balikan na questions. And, kasi feeling ko kasi last week medyo chill mode lang, yeah, okey. So, right now, so nasa interior decoration tips tayo 'no. So, favorite ko 'tong mga tips, so we have 15 tips, interior decoration tips 'no, okay. So, we have 15. So, okay, let's start. Okay. Tip number 1, consider going green. Oh, 'di ba? So, let's see ang ating example. Ayan, medyo lakihan natin. Ayan.
'no. So eto yung favorite ay sakto 'no, sakto naka-green ako ngayon. Okey. So, ano 'to, talagang na-open yung ano natin sa mga plantito-plantita 'no. So yung mga hindi talaga mahilig sa mga plants before, ganyan, ngayon nahilig na 'no. So yung asawa ko nga 'yan siya yung mahilig sa'min mag-ano, mag-plants 'no. Siya yung, may iba't ibang ano kami mga kinds ng plants dito, eh, talagang may mga names pa siya na hindi mo ma-pronounce 'no. So siya may alam kasi niya kaya, yun siya yung mahilig diyan. So 'yan, puwede kayong mag-indoor, 'di ba? Ang ganda ng effect niya kasi 'no, 'yan. Ayan, ang ganda ng effect niya, ah, sa bahay 'no. So, ano lang, eh, kahit plain lang and then bigla mo lang nilagyan ng, plants, nakakabuhay na siya 'no. So, living ano na siya, saka favorite ko rin talaga yang ano, yung going green talaga. Going green favorite ko 'yan kasi, next to nature, 'di ba? Yun yung nga sabi nga nila diyan. Kaya advice talaga is put put some plants 'no, indoor plants 'no. Ayan, oh, ang ganda 'di ba? Ayan, sige tingnan paano natin maigi. 'Yan. So 'yan na yung pinaka-zoom in niya, okey. So, tip number 1, consider going green, okey. So, kahit na, simple lang yung living room mo, kwarto mo, home office, plants, alagaan mo, 'di ba? And ang ganda ng effect niya, okey. Kahit for you also 'di ba, yung mood mo nag-iiba dahil lang sa may plants, 'di ba? Kasi ano nga 'yan, eh, may psychological ano rin ng green, yung color green, 'no? So, maganda siya sa ano natin, sa psychological nating, humans 'no, sa mga tao 'yan. So maganda siya sa ang effect niya sa'tin, 'no, okey. Tip number 2, choose colors that inspire. Okay, let's check our sample. Wow, okay. So, ang tawag ko dito parang ano, eh, parang mayroong focal point na design or meron siyang, um, yun nga parang may center siya ng design. So, hindi lahat kailangan color kasi favorite color mo yellow ganyan, hindi kailangan lahat, the whole area iko-color yellow mo. So, pipili ka lang ng parang centerpiece and para nandun nakatingin, may focal point siya. So, parang naka-perspective siya, andun yung pinaka-point niya, dun lang titingin and then is the rest will follow. Ang ganda 'di ba? So ayan, in-adapt pa rin yung, tip number 1 na consider going green, meron pa ring indoor plants, 'di ba? And then yung colors, choose a color that's inspire, 'di ba? So hindi lahat ng colors, eh, ginawa niyang yellow or ginawa niyang green, ganyan. So, pumili lang siya 'no, ng ise-centerpiece niya, 'di ba? So, ang ganda, 'di ba? So, 'yan yung, hopefully parang makaisip kayo 'no, siyempre depende pa rin sa ano mo 'yan, so kung ano yung current na room mo ngayon or living room, ganyan. Pero hopefully makaisip kayo na magma-match, na babagay dun sa area niyo ngayon, 'no? 'No, so ang ano na rin ngayon is DIY na lang, eh. So, kagaya nga 'di ba yung IKEA, so yung tinuruan niya tayo para maging parang ano, ikaw lang talaga mismo 'no. So, nauuso na rin yun ngayon, eh, na ikaw mismo yung magpe-paint, ikaw mismo yung mag-a-assemble, ikaw mismo yung magfi-fix ng room mo, ganyan. Hindi kaya ano na lang tayo,
parang DIY, parang tipid mode, ganyan. Unless na lang medyo big yung renovation na gagawin mo, siyempre kailangan natin ng mga ano diyan, mga skilled workers. Pero yung mga simple na mga o pag-aayos ng interior, eh, kaya mo na siyang gawin. So, alam mo yun, ikaw na lang yung gumawa, 'no, para makatipid din tayo 'no. So, kaya kaya mo na rin naman yang gawin and marami na rin tayong tutorial ngayon, 'di ba? So, YouTube nga lang ang dami na, 'di ba? Search mo lang how to paint a wall, ganyan, 'di ba? So, ang dami na. So, gagawin mo na lang siya talaga, 'di ba? So, 'di ba? What else? So, tip number 3, 'yan. Arrange attractive chairs near the entrance. Okay, let's check our sample. Oh, wow, 'di ba? At arrange attractive chairs near the entrance, 'no? So eto parang, siguro ano niya 'to 'no, parang entrance niya nandito yung door 'no? 'Di lang natin masyadong makita yung buong picture, pero nilagyan niya ng chair under the stairs 'no. So, pero yung chair niya is hindi siya yung parang hindi kasi usually sa'tin 'di ba living room, ang sofa or ang chair lang natin is nasa living room 'no. So, ngayon is, um, hindi lang sa living room merong mga ganyang chair 'no, pati sa entrance mismo 'no. Kung may malaki kang space 'no, 'yan na naman yung ano natin 'no. Siyempre kung hindi problema ang space, why not, 'di ba? So, pero puwede naman kung limited ang space mo, puwede rin namang maliit na chair lang, 'di ba? So, parang 'yan yung mangyayari na, siyempre 'di ba sa'ting dito sa Philippines kapagka hindi natin pinapasok 'di ba yung mga shoes natin, slippers sa loob. So may iba tayong slippers para sa loob ng bahay, 'di ba gano'n. So parang yun yung uupuan mo muna bago ka magsuot ng shoes ganyan, magpalit ng tsinelas sa pambahay, yan. So, yan. Arrange attractive chairs near the entrance, 'no. So very very ano 'to, masarap mag-design ng interior ng bahay kasi, ang laki ng magiging difference niya. So, 'yun yung 'di ba may mga favorite tayo, homebodies, 'di ba, yung mga sila sa mga homebodies na group, 'di ba? So, minsan, eh, mga DIY lang na lang talaga. Then picturean niyo, before and after, 'di ba? So, ang laking difference makikita niyo, 'di ba? Masaya mag-decor, 'di ba? Okay, what else? Yan. Tip number 4, display a console in the foyer. Yan. So, parang ito yung ano natin 'no, yung parang table natin, ang ating console table, yan. So, ito yung parang, ang foyer kasi is ano ba sa ano natin 'to, kasi hindi natin masyadong ginagamit ang foyer, parang entrance 'no or lobby, yan. So, lobby, 'yan parang entrance nga siya. So, ayan ang ano natin sa terms sa Philippines natin, sa term natin dito. So, parang 'yan nga. So, ito rin yung kanina na attractive chairs near the entrance 'no. So, connected siya dito. So, yun nga merong kang console table and chair para, um, well hindi man ito yung living room 'no. So, this is not the living room pero merong mga chair 'no, okey. So, 'yan. So, hopefully maka-ano kayo ng ideas 'no, para sa inyong mismong area. Kung ano yung nababagay sa space niyo ngayon, 'no, okey. Incorporate unique designs. Okey, so eto, so ano pa rin 'no, bumabalik pa rin yung going green, yung tip number 1 natin, 'no. So, parang ano lang 'to, eto maganda, eh, small space lang siya. So, parang small space lang siya sa inyong bahay, 'di ba? Pero kaya mo siyang pagandahin, 'di ba? So, puwede mo siyang gawing ayun nga, shelves mo for the plants or
kung mahilig ka kung may collections ka ng books, puwede mong i-display do'n yung books mo, 'di ba? So, ito talaga ito sa mga condo na maliliitang space, 'di ba? So, kahit sa mga bahay na maliliit ang space pero yung isang area na yun lang kayang-kaya mo siyang pagandahin, 'di ba? Na functional pa rin, 'di ba? Functional pa rin yung ga yung space na yun. Yeah. Tip number 6, install hardwood flooring. Okay, wow, so this is just ano, so ang mga pictures natin is ano lang 'to, inspirational, okay? So this is inspirational photos, 'no? So some is still ano pa rin, eh, mahilig pa rin sa wood, 'di ba? So wood, parang team kahoy, 'yan. 'Yun yung term nila diyan, eh, team kahoy, 'yan. Team ano ka ba? Anong team ka? So 'yan yung peg nila. So 'yan yung inspiration nila for their interior house, 'no. So puwede kang mag-install ng hardwood flooring, 'no. 'Yan. So ako usually sa mga bahay na ginagawa namin, ang dine-design ko is sa baba, ground floor, yun ang ginagawa kong tiles. Tiles pa rin ang nilalagay ko na 60 by 60. And then pagdating sa second floor, dun ako nagwo-wood design or puwedeng hardwood kaso minsan kasi 'di ba mahal yun, minsan laminates na lang pero design siya na hardwood, gano'n. Minsan gano'n ginagawa ko para, feel of the wood pa rin siya yun pa rin yung design pero yun nga mas cheaper, so laminates, ganyan, 'no. So kung nagtitipid, 'di ba? Kaysa sa hardwood mismo. So gano'n yung ginagawa ko. Sa second floor ako nag-e-experiment ng mga, wood flooring na different wood floorings. Pero sa baba is tiles pa rin yung ginagawa ko, 'no. So, yun lang yung ano ko, basic. Pero siyempre sa client, nasa sa kanila kung ano yung gusto nila, 'di ba? Pero for me lang, gano'n lang yung practice ko. And sa stairs, dun ako nagso-solid wood sa stairs. 'Yan, gano'n ang design ko. When incorporating the ano, 'yan, wood design, 'no. And kapag malaki-laki yung staircase design mo, dun naglalagay ako dun ng focal point na para merong bricks or magandang painting or alam mo yun, nandoon yung, ah, centerpiece mo, 'no. Ganun ang ginagawa ko, medyo maganda ang staircase mo, maluwag pa siya, ganyan. Dun ako naglalagay ng, another design, yan, 'no. Next is dress up your wall. Okay, let's see. Wow, oh, 'di ba? So, ayan yung parang ano na kasi ngayon, puwede naman kasi siyang ano na lang, eh, painting yung nabibili, marami na ring gano'n, 'no. So, marami na rin parang poster, parang ididikit mo na lang siya, ganyan, 'no. So, para puwede mo rin siyang palit-palitan, depende sa mood mo, 'di ba? So, pero hindi lahat, parang yun nga, eh, kailangan may certain space lang dun na, mag-aano ka, gagawa ka ng mga ganyan, abstract, um, lagyan mo ng konti ng medyo creative na colors, 'di ba? So, pipiliin mo kung saan mo siya gustong ilagay, 'no? So, hindi puwedeng lahat kasi nga 'di ba ma-o-over ka, 'no? So, ma-o-over design. 'Di ba? So, kailangan parang yung Instagrammable, 'di ba? Para maging Instagrammable yung isang area or isang space. 'Yan, 'di ba? So, hopefully 'no, dito sa mga inspiration natin nagkakaroon ka ng idea, 'no? So, for siyempre dun sa mga podcast listeners natin, hindi nila nakikita 'to. So, you can still naman watch or imagine, 'di ba, the, kung ano yung sinasabi natin, 'no? So, meron siyang parang centerpiece na abstract design of the wall na colorful, 'di ba? Dress up your wall, 'di ba? Yan, okey. Next is decorate with large plants, okey. So,
parang same lang din siya nung ating tip number 1 go green, 'no. So, going green. So, this one naman is medyo malalaki naman kasi yung kanina parang ang pinakita is yung mga indoor plants lang na mga maliliit, at ito naman decorate pa rin with large plants. So, ano pa rin pala ang large plants? Indoors, 'no. So, ano pa rin siya, maganda pa rin siya tignan. Okay. So, ayan, yan yung ating sample. Ayan, excuse me. Okay, so ito yung ating example. So, wait lang. Medyo medyo na ano tayo. Ay ayan, okay. So, yan, medyo nag-ano lang tayo, medyo na ewan ko parang nasakit yung ano mo. Okay, yan medyo ano lang talaga. So I think kailangan ko uminom ng tubig, wait. Okay. So tip number 8, decorate with large plants. Okay? So, yan, research na lang kayo or siyempre, bago kayo mag-purchase ng plants, siyempre tanungin niyo paano sila alagaan, 'di ba? Kasi sayang naman kung hindi ma-me-maintain, 'di ba? So, kung tuwing kailan ba lang siya didiligan, tuwing kailan kailangan may sun exposure or saan ba siya dapat naka-place, dapat ba malapit sa bintana, 'yan, 'di ba? So, itanong niyo dun sa bibilhan niyo or i-research niyo pa rin siyempre kung how to take care of it para ma-maintain, 'di ba? 'Yan. So, 'yan naman yung ano pagka plants 'no, unlike siyempre pagka, mga paintings or mga decorative piece, medyo linis na lang, 'di ba? Kailangan wala na masyadong alaga, unlike nga sa mga 'yan, mga live plants siyempre, 'di ba? So, kailangan may proper, tender loving care, okey? 'Yan, tip number 9, hang interesting pendant lights. 'Yan, so pupunta naman tayo sa mga lightings, 'di ba? So, ang lakas niya rin maka-ano 'no, alam mo 'yun, makasosyal ba, parang ganiyan. Ang lakas niya makasosyal, 'di ba? Pero naglagay lang siya ng dalawang lighting, dalawang pendant lights, 'di ba, dito sa ating picture. Pero ano siya, abstract yung pagka-pendant light niya 'no. So, bagay na bagay sa kitchen niya 'no. So, tingnan niyo rin kung ano yung babagay sa area niyo, 'di ba? Baka lagyan lang natin ng konting lighting, pendant light, 'di ba, boom, ang ganda na, ah. And also yun nga, ang tip ko pagka ang nagse-set talaga ng mood sa isang room is ang lighting, 'no. Regardless kung ang ganda ng walls mo, ang ganda ng ano mo, ang nagse-set is yung lighting. Pagka mali ang lightings mo, yung pinili mong lightings, yung, ano mo is, hindi hindi mo mapapalabas yung pinaka-cozy room or welcoming room, 'no. Yan ang isa sa mga secret. So, kailangan tama yung lighting mo na gagamitin, okey? So, usually pagka sa bedrooms, warm warm white, 'no, yun yung mga yellow. Huwag kang gagamit ng mga white kasi, para kang nasa office. 'Di ba 'pag nasa office kailangan gising, ganyan. So, hindi gano'n yung mood na gusto mong mangyari pagka nasa bedroom ka, okey? So, kaya kailangan mga warm white, 'no? 'Yan. So, 'yan, ilista niyo 'yan, 'no? So, tip number 10, mix it up. 'Yan. So, eto medyo parang ano na 'to, medyo abstract 'no. So, depende naman din sa team mo kung puwede mo rin naman siyang i-mix-mix 'no. So, yung kunwari yung sofa mo isang isang old school ta's isang, medyo tela, yung isa meron kang, piece na table, ganyan. So, parang mix it up, 'di ba? So, siyempre there's no rules naman in interior, so it's still yours, 'di ba? So, depende nga kung
Ang gusto mo bang mood is parang pang-bachelor na house or alam mo 'yun, 'di ba, siyempre 'pag mga single ganyan, bachelor house, medyo may ano 'yan, eh, merong mood, meron silang, ah, attitude ba 'yun? Parang meron silang character, 'yan, 'yun pala, that's the right term, character. So, may character ang isang bachelor kung paano niya ide-design. Ayan, medyo parang nawawalan tayo ng internet 'no, so pero it's okay, 'yan. Okay. Next, step number 11, adopt an open plan design. Okay. So eto siya, so parang wala masyadong pader, walang, divisions, walang poste sa gitna, ito yung open plan, 'yan yung open plan 'no. Kung kaya naman na mag-open plan, mas maluwag siya, spacious siya tignan and mas madaling i-design, 'no. Pero sometimes kasi 'di ba minsan gusto nila yung merong division ng kitchen, may division ang dining, ayan. So, medyo nawawalan lang tayo ng internet, okey. So yun, so pero sometimes yun nga, open plan is the best design, 'no. So yung, katabi na yung living, kita niya yung kitchen, kita niya yung dining. Dire-diretso lang siya, 'no. So, you can also opt for that plan, 'no, and ang magiging division niyo na lang diyan is yung mga furnitures niyo and also yung carpet, 'di ba? Nakakapag-divide yung carpet, eh, kasi parang, "Oh, eto isang section 'to, may carpet siya sa ilalim." 'Yan. So, segregate siya ng spaces kahit na open plan ka, 'no, okey. Tip number 12, add some eye-catching shine. Okay, let's see. Wow, so this is lightings, play with lightings, 'no. So okay, uso nga 'di ba yung mga cove light, 'yan, yung mga LED lights, wall lamp, pendant light, 'yan. Ah, yung mga lights sa ilalim ng mga shelves, sa gilid ng mga windows, ayan. So, yun nga yung sabi ko sa inyo, kahit na gaano kaganda yung design mo, yung ganyan mo, pagka mali ang iyong lighting, hindi siya, hindi mo makukuha gusto mong, yung gusto mong mood, 'no? So, kaya ayan, parang mas ano 'to, be careful din sa pag-a-add ng lightings, 'no? So, hindi rin puwedeng, tagtad naman ng lightings, 'di ba? So, hindi na bagay, 'di ba? So, kaya sometimes yun nga, it's still, advisable to ask for a professional to do the design, 'di ba? Kung hindi ka talaga gano'n ka-creative, ganyan, 'di ba? Why not, 'di ba? So, there's nothing wrong with that naman. So, 'yan, you can, add, wall lamp, pendant light, LED lights, cove light, 'di ba? Yung mga nakatago sa shelves na lights, 'yan, ganyan sa mga hotels, 'di ba? Okay. Add some eye-catching shine, okay. Next, tip number 13, okay, elevate with white woodwork, okay. 'Yan, so, eto naman yung parang team puti, 'di ba, may gano'n, eh, team puti, pero wood siya, 'no. So, wood siya pero decorated with white, 'no. 'Yan, ito yung mga team puti and also yun nga, nakita niyo yung carpet niya, 'di ba, it sets ano, eh, it sets boundary, parang gano'n, imaginary na, ah, corners or eto yung parang since it's a open space or masyadong malaki yung space mo, puwede mong gamitan ng carpet to set the boundary or para, "Oh, dito ka lang tumingin, eto lang, eto yung living room." 'Di ba? Ang ganda, 'di ba?
Okay. Yan, so okay, next, tip number 14, invest in art display, yan. So, sometimes yun nga, natututo na tayong mga Pinoy, eh, sa mga ganito. So, meron na rin namang kahit naman hindi yung talagang alam mo yun, sobrang mamahaling mga, paintings, sometimes yun nga yung, kunwari yung anak mo meron siyang artwork, ganyan, i-convert mo lang into a masterpiece 'no, lagyan mo ng frame, lagyan mo ng ano, then puwede mo na rin siyang i-adapt sa design mo, sa interior design mo, 'di ba? So, it doesn't necessary naman na kailangan mahal, kailangan, ang nag-paint is well known o ganyan, 'di ba? So, sometimes, yung mga ano niyo lang din, yung minsan meron kayong mga memorabilias na, yung mga first love letters niyo, mga ganyan, 'di ba? Minsan may mga gano'n 'no na, tinatago pa rin, 'di ba, why not i-display natin 'no? So, i-o-organize lang talaga natin siya na babagay sa interior natin, 'no? 'No? So, for tonight, this will be our last tip. Tip number 15, one at a time, okay? So, siguro ibig sabihin dito is, wag naman sobrang lahat ng lahat ng yung sinabi nating tip, eh, puwede mong i-incorporate sa isang area, 'no? So baka ma-over design 'no? So kaya kailangan pili ka lang din na ano nga, eh, less is more, 'yan. So ano pa rin yung less is more na motto, motto 'no, 'di ba? So ina-adapt pa rin natin 'yan. So siguro yun lang yung, gusto niyang sabihin dito ah, na tip 'no. So, na do it one at a time. Okey, okey. That's it for our tips 'no. So hopefully nagkaroon kayo ng idea or inspiration 'no, sa ating, topic for tonight. And still, this is sponsored by Bostik. So, yung kanilang, favorite natin na Bostik No More Nails and Bostik Ultra Fino Skim Coat, and still available at Lazada, Shopee, and Zalora. Okay? So always, share, like, and subscribe dun sa kanilang Facebook page ng Bostik. 'No? And also, Bostik has a Bostik Academy na puwede kang manood or mag-join sa kanilang mga webinars for the tutorials. Okay. So 'yan. For next week, our topic is eto, medyo excited ako dito, feng shui sa bahay, 'di ba? So ito ang ating topic for next week. Abangan episode 5, feng shui sa bahay. 'Yan. So eto, i-she-share ko yung mga common ano natin ng mga Pinoy and yung mga pina-practice ko din. Actually, hindi naman ako talaga, ano ng mga feng shui, ganyan. So, ina-adapt ko lang siyempre yung may mga explanation naman kung bakit, 'di ba? Kung bakit, ah, ganito yung gagawin, 'no? So so 'yan, abangan niyo. So, next week, still at Tuesday, 8 p.m. dito pa rin sa ating live Architalk podcast with Architect Syra. Okay, so and also siyempre, kung meron pa kayong mga iba pang mga tips, 'di ba, interior decoration tips, you can drop it on the comments, 'di ba? So, and para ma-share din natin sa iba, ma-discuss natin on our next episode. Okay. So 'yan, medyo maaga tayo tonight kasi alam ko may mga hangover pa sa holiday season and yun nga, pa-December na rin kasi. So, medyo feel ano na lang, relax na lang tayo 'no, wala, hindi na masyadong ano, chill-chill na lang 'no. And so that's it.
Good night, everyone. Thank you for listening and hope to see you again on our next episode. Bye.